Hi kabayan! Pag-uusapan natin ngayon ang proseso ng pagpapalit ng profession o trabaho sa inyong ikama o resident permit. Ang Saudi government ay nagbigay ng mga kondisyon upang ang isang manggagawa ay makapag-request ng change of profession sa kanyang resident permit or ikama kung tawagin. Una sa lahat, ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ay kailangan ay aktibo at may valid na commercial registration. Pangalawa, ang aktibidad ng kumpanya ay dapat hindi nasasakop ng pagsasaka, pangangalaga at pagpapastol ng mga kabayo at hindi nagpaparenta ng mga domestic workers. Pangatlo, ang kumpanya ay dapat hindi naka-red ni CAT category at walang kasalukuyang kaso o violations. Pang-apat, ang manggagawa o ang ikama holder ay dapat may valid na ikama, kasalukuyang nasa loob ng bansa at walang naka-issue na final exit visa. Panglima, ang ikama holder status ay kailangan hindi naka-pending service transfer o walang naunang pending na request for change of profession. Pang-anim, ang manggagawa ay kailangan walang nakabinbin na kaso gaya ng traffic violations, hurob o kahit anong criminal charges or offenses. Pang-pito, ang ikama holder ay kailangan hindi house worker o amil manzali dahil ang isang domestic help worker ay hindi maaring lumipat ng ibang trabaho maliban sa ibang domestic services lamang. Pangwalo, ang profession na ninanais ipalit ay kailangan hindi nakareserba para sa mga Saudi citizens lamang. At pang-siyam, kung ang profession ay engineer, veterinary, health practitioner at accountant, kailangan ng ikama holder ay may valid profession practice certificate at active membership sa relevant Saudi Council professional body. Ano-ano naman kaya ang mga requirements? Gaya ng nabanggit ko kanina, kailangan ay nasa loob ng bansa ang ikama holder at kasalukuyang may valid na resident permit. Pangalawa ay attested degree na naaayon sa ninanais na profession. Pangatlo, pasado sa professional verification exam mula sa Saudi Council at may active registration sa Saudi professional body kung mandatory ito sa napiling profession. At pang-apat, kailangan may nakadeposito na at least 1,000 riyal sa inyong ikama account. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga steps sa pag-apply sa Kiwa. Step 1. Get approval from employer. If in good terms kayo ni employer, hindi ka po mahihirapan sa paghingi ng approval mula sa kanila. Kapag may mutual understanding naman kayo, automatic iproproseso nila yung change of profession mo via Kiwa website. Hindi na natin pag-uusapan kung ano ang proseso sa Kiwa website dahil si employer naman ang gagawa niyan para sa inyo. Step 2. Employee Acceptance in Kiwa Platform. Para may pasa sa Ministry of Labor yung request for change of profession, kailangan i-accept naman ni employee yung request ni employer sa Kiwa. Puntahan ang official website ng Kiwa. I-type ang www.kiwa.sa sa inyong browser and click enter to proceed. Mag-sign in sa inyong individual Kiwa account by putting your email ID and password. Click continue to proceed. Kung hindi ka pa nakapag-register sa Kiwa, do click the link card above to guide you with the process or just click register and follow the instructions. Now, click on the individual account. Choose the change occupation, then click accept change of occupation request. Take note po, ayon sa HRSD Ministry, ang mga doctor, experts, specialists, engineers, technicians, and worker professions ay hindi na po kailangan pang dumaan sa proseso na ito. Step 3. Ministry of Labor Acceptance. This is the part where maghihintay ka na lang po ng approval from MOL. Sa kasalukuyan, ang Kiwa status mo ay nakapending for NIC approval pa dahil under process pa ito. Maaari mong i-check ang status ng application mo via Kiwa or MOL website, following the same procedure mentioned in Step 2. Step 4. Printing of new ikama. Kapag approved na, ipiprint ng inyong employer ang inyong bagong ikama kung saan naka-reflect na ang bago mong profession. Paano naman kung hindi maproseso online yung change of profession? Don't worry po at maaari pong mag-process manually sa Labor Office with the help of your GRO. Siya na po bahalang mag-process nito. After niyang maipasa ang mga requirements, magsasend ng message for payment ang ministry to proceed for the payment. After ng payment, yung employer po mismo ang mag-change ng profession. So ayun lang po guys, see you in my next video. Bye!